Yo, yo, yo! Shoutout sa mga nanonood ng mga videos ko, mga reaction videos ko. Salamat sa inyo mga par. So, ngayong araw na to, gagawa natin ang reaction video tong ginawang pwedeng maging issue to par, issue to. Ewan ko magaling kasi to talaga si Cyberplex. Dati ko na tong napapanood, no? At may nakita lang siya at napansin niya na halos magkaparehas, no? Ewan ko kung kinopya ba talaga or, di ba, hindi natin masabi. Hindi tayo pwede magsalita na kinopya talaga eh. So, panoorin natin kung totoo ba tong itong ginawang video ni Cyberplex na kinopya daw ng mga sikat na artist ngayon yung style, or baka tinagalog lang daw. So, panoorin natin. Simulan na natin to. Let's go! Gago, parehas nga, no? Ang galing nun, Kung di ako nagkakamali, si ano ba to? Si pangalan 69? Si 69 ba to? Di ko alam kung 69. Tuloy natin. Parehas sa bitawan ni pangalan na ito. Outside Mafia. Yo! Gago, halos parehas nga. Teka lang, sobrang lakas. Sobrang lakas par. Okay, tuloy natin. What's up? Ako nga pala si Cyberflex at ngayon ay ibubulgar ko sa inyo Shoutout pala kay Cyberplex. Subscribe sa channel ni Cyberplex. At Cyberplex, pera muna ako na itong video mo. Gagawa ko lang reaction video. Okay, let's go. ang sikat na OPM rap songs na halos tinagalog lang pala. Or let's say, kumopya ka sa kaklase mo ng sagot sa exam pero iniba mo naman ng konti. Gagi. Ang kinopya daw par. Kumopya ka sa kaklase mo ng sagot sa exam pero iniba mo naman ng konti. Top 10 ay ang patok sa TikTok na kanta ni Real Scram. Ngunit inahango lang pala sa isang sikat na kanta ni Fetty Wap. Gago, halos parehas nga talaga. Actually, ewan ko kung parang narinig ko lang na parang ginagaya nila yung style ng ibang bansa, no? Yung mga hindi masyadong ano ba to? Hindi masyadong ginagamit dito sa Pilipinas na style. Ginagawa nila ngayon, ginagaya nila yung style na nasa ibang bansa kasi nga yun yung patok at mas okay sa pandinig ng Pinoy, di ba? Di ba? Ang hilig natin pakinggan tong kanta na to ni Fetty Wap. So, ginagaya nila yung tunog para makakuha sila ng mas magandang tunog na mapapakinggan ng mga tao. Di mas maraming makikinig. Ano lang, parang marketing strategy. Hindi ko alam kung gano'n pero ang galing. Top 9 ay ang kagrupo niya namang si Nate Man. Well, intro at beat lang na. Di ba kanina si Real Scram, ngayon naman si Nate Man. Parang sila Tagalog version ng mga sikat na rapper sa ibang bansa. Gumagawa sila ng Tagalog version nila, no? Naman ang kahawig nito at ito ay sa kanta ng isang sikat na drill artist sa ibang bansa na si K-Flock. Ito para sa akin lang, siguro kaya mukhang gayang-gaya at halos gayang-gaya na talaga kasi nga siguro idolong-idolo nila itong mga rapper sa ibang bansa, no? Diba to? Halos siguro lagi nilang pinapakinggan yan, no? Na hanggang sa nakuha na nila yung style na halos gayang-gaya na rin talaga nila. Wala naman ako nakikitang masama doon. Wag mo lang talagang gagayahin yung diba, yung pinakakanta nung rapper na ginagaya mo. Gayahin mo yung style
Pero mas maganda pa rin talaga yung meron ka sariling style, eh, no? Pero mas pumatok kasi itong ginawa nilang ganito. Mas napansin sila ng mga tao. Magaling yung ginawa nila, pero kung makikita to ng ano, siguro wala naman masyadong issue, no? Ano lang, sabihin na lang natin na gumagawa sila ng Tagalog version na ng mga rapper na taga-ibang bansa. Ang galing, gaya talaga. Idolong-idolo niya siguro talaga si K-Flock na ito ni Nate Man, di ba? Parang dito di sa Pinas, di ba? Di ba may mga idolo kang artista, halos ginagaya mo na, parang si Robin Padilla, di ba? May mga umiidolo sa kanya, halos gayang-gaya na yung galaw, gayang-gaya na yung salita. Parang ganun lang din dito. No? Top 8. Wait, Red Boys na naman. And this time ay si CKYG naman nang gamitin CKYG niya naman. ang Oil gang din to. flow ng artist na si Lil TJ. Kahit saan lugar mo ko makita, kasama ko yung mga trench kid. Walking the spot in this lady designer to city, you know I'm a turner. Ang galing lang kasi ang sarap pakinggan kahit mapatagalog, hindi naman Tagalog version, mapa-Pinoy version, no? Actually, may mga ibang tao din na nanggagaya ng 'di ba? May nanggagaya din ng ibang rapper, pero hindi maganda tignan sa kanila. Ito kasi ang sarap din nila pakinggan, parang 'di ba? Nakuha nila yung vibe. Sabihin natin gano'n, nakuha nila yung vibe nung rapper na ginagaya nila at nakakuha sila ng maraming attention. Magagaling din tong mga to kasi 'di ba? Ang pagkakaalam ko, sariling sulat naman nila yung mga lyrics nila, eh. Hindi naman nila ginaya lang nila yung flow. Tingin ko, ginaya lang nila yung flow. Liliti lang melodiya kung walang tinapon, you know we gon' blast it. I got the Henny and I got a blunt, fuck around through a bed when I burn her. Teka, baka sabihan nyo kung puro na lang Red Boys eh. Kaya sa ating top 7 ay dadako naman tayo sa O-Side Mafia. At ito nga ay nang gawin naman ni Cashman ang flow ng Shoreline Mafia sa kanta nila na Go Geta. This is 20-ounce soda, that's a fold. 36 in the brick on the stove. Galing, ang galing. Pero ang sarap kasi pakinggan, eh, no? Tapos nauso pa sa TikTok. Hell of a made the beat, this shit cold. On the internet, act the bold. Napansin ko rin na almost the same din ang boses at flow ni Cashman kay Tekashi 69. Oo nga. Top 6. Ang galing, ang galing. Ang galing nun. Sabi ko na 6'9" yun, eh. Kaya gaya nila yung sabihin na lang natin yung flow na lang yung ginaya nila. Sa tingin ko hindi naman nila gagayahin yung lyrics, no? Hindi naman pwedeng ganun kasi pwede kang makasuhan pag tinagalog mo yung lyrics ng, alam nyo kung anong kaso ng plagiarism. Pag nanggaya ka ng lyrics, yung tipong English yung lyrics, tinagalog mo, tapos sumikat ka nang wala kang paaalam dun sa tunay na gumawa ng kanta na gagawa mo yun ng version na Tagalog, tatagalogin mo, ganun. Pwede mong gayahin yung yung beat, no? Kunin mo yung beat, gayahin mo yung flow, pero siguro ibahin mo yung lyrics. Siguro pwede yun, no? Siguro tingin ko ganun naman yung ginagawa na itong mga itong mga bagong usbong na rappers na to na OL Gang at saka ng O-Side Mafia. Magagaling sila, magagaling. Ay nang baguhin ni Paul and Bolen ang barumbado niyang boses. Walang bawal sa amin mga tol. At pilitin itong paliitin para maging Filipino version ni Eazy-E. Balik tayo dun sa dati mala 90s na vibe. Cruising down the street in my 6'4". Yo, easy, mother is alive. A car pulls up, who can it be? Galing, gag. It's all about making that GTA. Ang galing mo, Cyberplex. Shoutout sa'yo. Tangina, nasilip mo tong mga to. 5. Syempre ay ang Chris Brown ng Pinas Ayun. na si Skasta Clay.
Pero pasilip pa lang yan dahil this time ay isang buong kanta na ang tinagalog ni Skastakli at Etong kay Skastakli, hindi na nakakapagtaka to kasi matagal nang alam ng karamihan na ginagaya niya talaga si Chris Brown. Pero, yung tulad nga ng sabi ko, hindi rin na ito ginagaya yung lyrics. Hindi naman sa tinatagalog niya yung lyrics. Gumagawa sila ng ibang lyrics. Ginagaya lang nila yung flow kasi nga, siguro, tingin ko, marketing strategy nila yun na, uy, patok to sa pandinig ng tao Kayain nga natin yung flow. Tapos, gawa natin ang ibang lyrics. Tingin ko ganon. ito ay galing pa sa sikat na K-pop group na Big Bang. Next bet. Baka naman. Pwede ako dyan. Next bet pa nga. Next bet, baka naman. Pwede din ako dyan, oh. Pwede din ako. Next bet. Oh. Pwede natin. Oh, mahal, pakinggan mo na muna to. Ginagawa mo nega 너무 심했어. ikaw ang dahilan kung ba't nasulat ko na to. 네가 진짜로 돌아갈 줄은 몰랐어. Galing. Matagal na tong kanta na to ni Skastakli at isa to sa mga gustong gusto kong pakinggan dati. Sa mga kanta niya. Itong Wag Ka Nang Magalit. Ang galing. Ang ganda na itong kanta na to. Promise. Seryoso. Walang halong ano. Napakaganda ng kanta na to ni Skastakli. Sarap pakinggan na ito dati talaga. Nandaan mo lagi kang alalahanin. Baby, na motel, 너무나 못돼. Kita niloloko, baby, wag ka nang magalit. May kasalanan na natin, sorry, I'm a bad boy. Hindi na maghahanap ng iba. Gusto naman na magkachimpan. Ang galing. Magkatunog, no? Magkatunog yung bawat ending ng ng lyrics ng ewan ko kung Korean yun. Bawat ending ng lyrics niya. Ganon din yung ginawa ni Skastakli para magkatunog talaga. Siyempre, mabenta sa pandinig ng tao to. Siguro, pag ginawan ko to ng Tagalog version, na ganon din yung ending bawat lyrics, no? Mas magustuhan ng tao. Ang galing, ang galing. Marami na rin gumagawa na ito, yun, di ba? Yung mga kanta sa Korean, mga Korean novela, di ba? Tinatagalog ng mga singer. May mga gumagawa niyan. Pero hindi naman yung tinatagalog talaga nila yung Korean na lyrics. Gumagawa siguro sila ng lyrics din na na version nila. Galing, galing, galing. Top 4 ay ang dating kagrupo ni Skastakli sa XB na si Honcho. Feel ko lang naman na magkatunog ang kanta niyang Pasensya Na sa Goodbyes ni Post Malone. We're both acting insane, but you're stubborn to change. Pero di ko magawa, di makasalita. I'm drinking again, 80 proof in my veins. Kaya pasensya na, I want you out of my head. Oh, pwede. Pwede. Maaaring ginaya ni Honcho yung flow sa kanta na yun ni Post Malone at dinagdagan niya lang ng konting adlib, no? Dinagdagan niya lang ng konting kakaibang twist. Nilagyan niya lang ng twist yung flow dun ni Post Malone sa kanta na yun. Maaari, pwede. Magaling. Ito ang maganda. Itong ginawa na to ni Honcho. Kung ginaya man ni Honcho yun yung flow dun ni Post Malone sa kanta na yun ang magandang ginawa ni Honcho dito, dinagdagan niya. Parang iniba niya ng konti. Ang galing. I want you out of my bed. Top 3 ay nang magtugma naman ang flow ni Al James at himig ni Pop Smoke. Top 2 ay ang kanta naman ni Nick Makino na sa tingin ko ay may pagkakahawig sa chorus ng kantang Relationship. That chick's at the best, she's so sexy. I know how to make the girl go crazy. Oo, tama. Matagal ko na to napansin, itong kanta ni Nick Makino na Lexi at saka itong Future Relationship. Hindi ko alam yung kumanta na itong Relationship, pero naririnig ko siya, no? So, napansin ko na dati pa to na magkatunog, kagaya. Pero tingin ko hindi rin naman ginaya yung lyrics na ito. Ginaya lang din yung flow. What's her name? She's so sexy. When you treat her like your number one baby.
Top 1 ay ang pinaka-kontrobersyal na kanta ni Andrew E. kung saan muntik pa siya makasuhan ng plagiarism. At ito ay sa kanta niyang Humanap Ka ng Pangit na hinango lang daw sa kanta na Find an Ugly Women noong dekada 80. Ito, matagal na tong issue na to. Naungkat din to nung nagkaroon ng beef. Nagka-distrakan yung Donggalo at yung 187 Mobstars nung pandemic days. Na-open din tong issue na to kasi nga, di ba? Pag gano'n na nagkakadistrakan kayo, mauungkat talaga yung mga dating issue mo. So, naungkat din to na ginaya nga at tinagalog lang. So, ito dito, munti ka na makakasuhan ng plagiarism itong si Andrew E. No? Si Andrew E. Munti ka na makakasuhan. Here we go, if you know this song. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, If you wanna be happy for the rest of your life, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. and find an ugly woman and make her your wife. Ewan ko kung ano, pero hanggang ngayon tinatanggihan ni Andrew E. Tinatanggi niya yun hanggang ngayon. Pero kung mapapakinggan mo, Tagalog version talaga. Isang pangit na talagang di mo matanggap. I mean, ugly so bad you can't look in her face. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Cause pretty girls that have you crying the blues. Mawalay man ang pangit, hindi ka iiyak. But when an ugly girl leaves, she ain't nothing to lose. However, Andrew E. still denies the issue na ginaya niya yun. Nagkaroon ng issue yung huwag kang humanap ka ng pangit. Yung ina-accuse ka nila ng plagiarism. Ako, natutuwa ako sa accusation na yun. Alam mo bakit? Kasi, always remember, ang anumang paghihinala sa iyo na hindi napapatunayan, mas lalo kang nagniningning. Gago ka, Cyberflex. So yun, hanggang ngayon na tinatanggi ni Andrew E. na hindi niya yun na tinagalog. Hindi niya talaga tinagalog. Na hindi niya ginaya yun, yung kanta na yun. Na tingin ko parang sinasabi niya na nagkataon lang ang lahat, no? Na nagkapareho lang na nagkaroon ng Tagalog version nang hindi nila alam na meron din palang English version, no? Hindi ko alam pero sa pagka, 'di ba, kung papakinggan mo, halos parang tinagalog talaga, no? Yun yung sinasabi ko kanina pa, no? Na kung gagaya ka man ng rappers sa ibang bansa, 'di ba? Kunyari, iniidolo mo talaga yung mga rappers na yun at tingin mo papatok yung flow na ginawa nila pag ginawa mo ng Tagalog version kasi nga maganda sa pandinig. Pag English version, 'di ba? Maganda sa pandinig ng mga tao, lagi pinapakinggan. Kung tingin mo papatok yun at gagayahin mo yung flow ng kanta na yun at yung rapper na yun, mas maganda gawan mo na lang ng ibang lyrics. Gumawa ka ng version mo. Gumawa ka ng sarili mong version. Sarili mong lyrics para wala kang kaso. Pwede mo naman gayahin yung beat eh. Marami nang gumagawa niyan, yung anong ginagawa niya. Kinukuha yung beat tapos iniiba ng konti, pero yun pa rin. Tapos yung tunog, iniiba ng konti. Yung yung flow pala, iniiba lang ng konti. Yung iba naman halos gaya talaga. Pero as long as hindi mo tinagalog yung lyrics, tingin ko naman walang masama. So yun lang mga parang susunod ulit na video. Peace.